Lalo pong tumitindi yung away po ng dalawang senador, si Alan Peter Cayetano at si Ping Lacson. Kung dati parinigan lang, patutsadahan lang, ngayon po mas tumitindi yung kanilang personalan. So umaabot na po sa point na nag-uungkatan na po ng yaman dahil nga kung titingnan natin yung mga salin nila, makikita po talaga na ang laki po ng itinaas ng kanilang yaman. So doon pala nakikita na kung kumbaga doon nila nakikitaan ng pwedeng butasan ng isang kapwa nila senador para sabihin merong anomalyang nangyari kaya nagpaldo-paldo ng sobra itong senador na to. Ngayon, ito bang patutsadaang ito saan kaya ito mapupunta? Ito ba mapupunta sa personalan na magkakademandahan o hanggang dito lang po sa social media kung saan dyan talaga nangyayari yung kanilang sagutan. So ito panoorin po natin itong balitan to at kayo po ang humusga kung sino po yung mas may kredibilidad at sino po yung mas may pagkaka kumbaga yung kanyang pagyaman mas makatotohanan. So ito panoorin po natin tong balitan to, pero syempre bago lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Mainit ang patutsyadahan ni Senator Alan Peter Cayetano at Ping Lacson sa social media. Nagkaungkatan pa ng yaman ang dalawang senador. At live mula sa Senado nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Men Los Baños. Men, saan ba nagsimula itong away ni na Lacson at Cayetano? Yes, Jiggy. Bigyan muna natin ng konteksto itong bangayan ni Senator Alan Cayetano at Senator Ping Lacson. Dahil nga ngayong araw pinagdebatehan ng prosekusyon at depensa kung dapat nga bang ipasapina yung tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte para nga doon sa sinasabi ng prosekusyon na mapatunayan na lumobo yung kanyang yaman. So ginamit bilang halimbawa ni Senator Alan Cayetano yung salin ni Senator Ping Lacson na nasilip daw niya na mukhang lumobo yung kanyang yaman. Mula noong 2022 na ipinasa niyang salin na nasa more than 50 million ang assets ni Senator Ping Lacson, sa 2025 salin niya ay naging more than 220 million na yung kanyang nakalistang assets o yaman. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Alan Cayetano dun sa kanyang Facebook Live nitong nakaraang Sabado. Ganun din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salin tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain. Nag-explain siya kahit walang nagtatanong. Jiggy, agad inalmahan ni Senator Ping Lacson yung aniya ay tinaba paninira sa integridad niya. No? Sa kanyang X account ay sinabi nga doon ni Senator Ping Lacson na first and last line of defense daw niya yung kanyang integridad. Kaya hindi raw niya hahayaan na sirain yan ni Senator Alan Cayetano. Talagang ipaglalaban daw niya yan dahil sumusobra naman na daw ang kanyang kapwa-senador sa pag-tarnish sa kanyang integridad na pinrotektahan niya simula nung siya ay naging pulis hanggang sa maging senador. Kaya parang bilang ganti ni Senator Ping Lacson, ang sinasabi niya ay nag-iipon na siya ng mga ebidensya, witness at magbibigay ng testimonya para naman daw o laban naman kay Senator Alan Cayetano para daw mailagay siya sa tama niyang kalalagyan at yan ay sa Quezon City Jail. At inulit niya pa yung statement na yan, Jiggy, sa kanyang panayam sa programa nila Manong Ted at DJ Chacha sa True FM. Pakinggan natin to, Jiggy. Exert extra effort to really find those pieces of evidence, documento man o testimonial man. Hindi ko matanggap na, alam mo, yung pinagkakaingat-ingatan mo sa buong karir mo, more than 50 years, tapos sisirain na isang tao na naninira lamang, wala namang basihan. Yan yung isa sa mga problema dito kay Ping Lacson. Ang galing niyang gumawa ng issue. Ang galing niyang magtahi ng issue. Pero pag sa kanya na ginawa yung issue, nagiging masyado siyang defensive, nagiging masyado na siyang kumbaga rito, nagiging very emotional siya. Gawa na yung integrity nga daw niya, yung kanyang pinakapuhunan, mababahiran. So, pagdating po sa integridad kasi, pagdating sa mga politiko, hindi na masyadong hindi naman masyadong pinapansin na yan ng taong bayan eh. Kasi sa pananaw po lahat ng Pilipino,
once na ang politiko, once na naging politiko yan, hindi po naiiwasan talaga nagkakaroon ng mga other source of income. Yung mga yan, whether good or bad income, still income pa rin na pumasok sa kanila yan. Hindi naman yan tinitingnan na. So, ang mas binibigyan nila ng pansin dito ng mga Pilipino, kung paano niya inacquire, kung paano niya, kung paano niya tinatrabaho yung kanyang trabaho, yung sweldo, yung kita niya, hindi na masyadong nagmamatter yan eh. Tulad na lang itong ginagawa ni Ping Lacson, di ba? Tulad nung hearing na ginawa niya. Nung kung nyo maaalala, di ba, sabi niya, may contractor daw na pumupunta sa Senado. At ang unang tinutumbok niya ron si Jingo Estrada. So dahil nga gusto nilang idikit si Estrada doon sa flood control, pinalutang niya na yung contractor daw na yun pumupunta dito kay Senator Jingo Estrada. At yun nga, eventually, napatunayan na hindi pala kay Jingo Estrada pumupunta, kundi kay Erwin Tulfo. So doon pala makikita nyo yung ginawang kwento ni Ping Lacson na sinasabi niya na parang lagi siyang yung baga nakabase siya sa mga ebidensya. Tapos ngayon, dahil siya yung tinamaan ngayon dun sa issue or ginagawan ng kwento, masasaid yung kanyang ego, at ito magiging magiging ganti niya kay Alan Cayetano, parang sure win na makukulong din sa city jail itong si Alan Peter Cayetano dahil ang kanyang tinatarget ngayon yung flood control. So pag flood control po ang pinag-usapan, sure, shoot sa bangayan, ombudsman ang hawak. At pag diyan umabot sa ombudsman, sigurado po, bagsak po niyan, warrant of arrest. At may anong paliwanag ni Senator Lacson tungkol sa umano'y lumobong yaman niya na gaya ng sinasabi nga ni Senator Cayetano mula 2022 hanggang 2025? Kidorek ni Senator Ping Lacson yung mga claims sa Senator Alan Cayetano na sinasabing dumoble yung kanyang yaman kasi ang sabi ni Senator Ping Lacson, ang totoo hindi lang dumoble ang yaman niya kundi nag-quadruple, hindi lang times 2 kundi times 4 yung inilaki ng yaman ni Senator Ping Lacson na mula nga sa 50 million, more than 50 million noong 2022 naging more than 220 million by 2025. Pero paglilinaw niya sa inilaki ng yaman niya, walang galing daw sa korupsyon. Kung hindi dahil, tandaan natin, Jiggy, refresher lang. 2022 kasi tumakbong presidente si Senator Ping Lacson pero natalo siya, di ba? So from 2022 to 2025, siya ay nagpahinga mula sa politika. At during those years, 3 years, pumasok daw siya sa iba't ibang legal na ventures at businesses kasama na yung real estate at dyan daw talaga siya kumita. At kung tutuusin hanggang sa ngayon, may mga kulang pangaraw at collectibles pa na hindi siya nababayaran. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson sa kanya pa ring interview sa programa nila Manong Ted at DJ Chacha. May kasama akong dalawa rito na kapartners ko. At medyo significant yung halaga na kinita namin. Katunayan, hindi pa nga tapos yung aming singilin. Dahil parang hulug-hulugan, inabot pa ng maraming problema, yung nakabili. So hanggang ngayon, as we speak, meron pa kaming collectible. So, yan po yung kwento niya, di ba? Siyempre, kung kaninong kwento, siya yung bida. Pero siyempre, kung doon sa mga aligasyon ng mali-maleta, kung madadama yung pangalan ni Ping Lacson, magiging questionable yung kanyang pagyaman. Yung pag quadruple nga daw ng yaman niya, so from 50 million lang daw, umabot daw ng 200 plus million. So doon pa lang medyo, di ba, paano mapapataas ang kilay mo paano lumaki ng ganung kalaki in span of 3 years lang. So nag-start yung pagyaman niya nung hindi na siya senador. Tapos bigla siyang pagpasok niya ng Senado uli, pagbalik niya, naging paldo ng sobra itong si Ping Lacson. So kahit paano, mapapaisip ka na bakit ganun kalaki. Pero siyempre, para kay Ping Lacson, dahil siya yung pinakamalinis na senador na nakaupo ngayon sa Senado, walang question dapat doon at walang dapat pwedeng question kung gaano lumaki yung kanyang kayamanan.
Jiggy, giit naman, syempre sinagot din yan ni Senator Ping Lacson. Matindi yung word war nila nitong weekend eh. Ang sagot naman ni Senator Alan Cayetano dyan, hindi siya ang sumira sa integridad ni Senator Ping Lacson. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Cayetano muli sa kanyang FB Live naman itong kahapon, Sunday. Buong bayan ang nag-question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga nung pagdating na doon sa Bersamin files, di ba? Maraming pag-uusapan diyan. Marami pang ibang ebidensya na pwedeng sundin, no? Ang point ko lang, guys, hindi to entertainment na debate o dalawang senador na nagbabangayan. At may nagbanta si Senator Lacson. Doon, ang ganda ng punto ron ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi nga naman, paano hindi ka mag-iisip ng ganun? Kung yung iniimbestigahan mo sobrang laki po ng perang pinag-uusapan. So, pera ng taong bayan, trilyon ng pinag-uusapan. Pero nung hinawakan niya yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, nakita at naramdaman ng mga Pilipino, nating mga Pilipino, na talaga may pinagtatakpan si Ping Lacson pagdating doon sa flood control. 'Di ba? Bilang natigil yung pag-iimbestiga, tapos gumawa na kagad siya ng committee report niya. Tapos ipinipilit niya na pirmahan muna ng mga senador yung kanyang committee report bago niya ipagpatuloy uli yung investigasyon ng flood control. So minamadali niya ng sobra yung investigasyon kasi nga parang meron siyang pinagtatakpan doon. Senator Lacson, napapakulong niya si Senator Cayetano sa New Quezon City Jail. Anong ikakaso daw sa kanya? Jiggy, dahil nagkakaungkatan ng yaman, syempre may balik si Senator Ping Lacson kay Senator Alan Cayetano dahil di umano may mga ghost flood control projects sa Taguig. At gaya nga ng sabi ko kanina, iniipon daw ni Senator Ping Lacson yung mga ebidensya kaugnayan. Yun nga, inaakusahan niya na may mga ghost flood control projects daw sa Taguig na baluarte ng mga Cayetano. Lalo na noong panahon daw na siya ay speaker ng House by 2020. At isa nga raw sa willing magbigay at magdagdag ng impormasyon kaya Senator Ping Lacson, oras na pagulungin nila yung investigasyon dito sa di umano'y flood control projects o ghost projects sa may Taguig ay ang mismong kapatid ni Senator Alan Cayetano na dating mayor ng Taguig na si Lino Cayetano. Wala pang pahayag ang nakababatang Cayetano kaugnay niyan. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Senator Ping Lacson. Merong nagsabi sa akin, kung pwede akong kontakin ni Lino, yung kanyang kapatid, dahil gustong tumulong sa pag-imbestiga. Kasi marami raw siyang alam na mga ghost projects sa Taguig. Doon medyo tricky yung ginagawa diyan ng kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano. Dahil sa wala naman siyang tinutukoy o hindi naman niya tinukoy na maraming ghost flood control project yung kapatid niya. Siguro gusto lang paimbestigahan ni Lino Cayetano yung ghost project doon ng mga congressman or kung sino yung proponent ng mga yon. Pero ang rito, ang nakakabigla lang isipin, bakit pag ang gusto lang ipakulong mga kritiko ng administrasyon ni Bongbong Marcos, napakasidhi nilang maghanap ng ebidensya. Pero kapag ang tinatamaan na yung administrasyon ni Bongbong Marcos, makikita mo na wala silang kagana-ganang maghanap ng ebidensya. Nagsisimula pa lang magbigay ng ebidensya, nagbibigay ng testimonya, iniekesa na kagad nila at sinasabi na walang integridad yung mga nagsasabing witness ng flood control project tulad nga lang ng 18 ex-security aide ni Saldico. Kahit mismo nga si Saldico, sinabi si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos yung mastermind ng flood control, hindi pininiwalaan ni Ping Lacson. So talagang pagdating sa integridad, medyo nagiging questionable kasi nga ayaw talagang tingnan ni Ping Lacson kung sino ba talaga yung pinaka-mastermind ng flood control at ang target lang talaga ay yung mga kritiko ni Bongbong Marcos. Kaya nga tinatawag na ngayon ni Cayetano na mga attack dog. Itong sila Ping Lacson, si Erwin Tulfo, yung tatlong dating Senate President. So, hintayin natin yung sagot nitong mga iba pang sinabihan attack dog ni Ping Lacson. Ni Alan Cayetano kung ano yung magiging reaction po nila. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood.
Ingat po kayo lagi. God bless.